Tumigil sa pagdaldal si Dexter at agad na sinimulan ang pagpupulot ng mga kastanyes. Namula ang mga mata ni Ardelia. Damn you. P** starred. Napakawalang prinsipyo at walang hiyang magnanakaw. Mga tulisan. Itigil mo yan. Ang sabi ko, tumigil ka. Hindi na pinansin ni Dexter at Quinlan si Squirrel. Naawa si Lacey at inalok si Squirrel ng ilang mga salita ng aliw. Tumahimik ka, Squirrel. Alam namin na ito ang iyong pagkain. At maaari kang magutom kung aalisin namin sila. Makakaasa ka na hindi ka namin pababayaan. Bakit hindi mo iwan ang lugar na ito na pinabayaan ng Diyos sa amin? Maraming pagkain sa ibang lugar. At ang kalagayan ng pamumuhay doon ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa dito. Kung hindi ito mangyayari, dalhan ka namin ng pagkain kapag nakaalis na kami dito. Ano sa tingin mo? Tumili ang Ardelia habang patuloy itong naglalakbay pabalik-balik sa pagitan ng iba't ibang espasyo. Pinupunit ang mga ito gamit ang mga ngipin. Kakasamaang palad. Ang lahat ng labasan ng mga spatial passage ay magbubukas malapit kay Dexter at sa iba pa. Na nagre-resulta sa Squirrel na walang magawa sa kanila. Sa huli, ang galit na Squirrel ay tumili ng mas malakas habang ito ay nasa bingit ng pag-iyak. Dexter, tumigil ka, biglang hiling ng hari ng mga dragon. Nagtataka si Dexter sa hari ng mga dragon. At nagtanong, ano ang mali? Sumagot ito. Tinabi ng Ardelia na mayroon itong paraan para matulungan tayong malampasan ang restricted spell formation. Hanggat hindi namin kinuha ang mga kastanyes nito, makakatulong ito sa amin na dumaan sa pagbuo. Ha? Tumingin si Dexter kay Squirrel at nagtanong. Sigurado ka? Tumili. Siyempre. Hindi ako mapanlin lang gaya ninyong mga tao. Putol ni Squirrel. Tanong ni Quinlan. Bakit hindi mo sabihin sa amin kung paano mo kami tutulungang makalusot sa restrictive spell formation? Gagamitin ko ang aking super duper big teeth para gumawa ng malaking butas sa restrictive spell formation para madaanan nyo. Paliwanag ni Squirrel. Tanong ni Dexter. Kung kumagat ka sa Pormasayon, hindi ba makakatakas ang mga kriminal na nasa ilalim nito? Paglilinaw ni Squirrel. Huwag kang mag-alala. Ang restrictive spell formation ay may kapangyarihang makapagpagaling sa sarili. Kaya napakalakas nito. Pagkatapos kong gumawa ng isang butas sa pamamagitan ng pagbuo, ito ay automatikong mababawi sa loob ng 3 segundo. Duda ako na matanto ng mga kriminal sa ilalim ng lupa kung ano ang nangyayari sa loob ng 3 segundong iyon. By the way, magkakaroon ka lang ng 3 segundo para tumawid sa restrictive spell formation. Tapaghusga sa iyong mga kakayahan. Bet ko na higit pa sa sapat na oras iyon para sa iyo. Napatingin si Dexter kay Quinlan. Ginoo. Yes. Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan natin si Squirrel? Napaisip si Quinlan. I guess we can give it a try. Sa anumang kaso, maaari naming hilingin sa Squirrel na dumaan muna sa butas na ginawa sa restrictive spell formation. Okay, sabi ni Dexter. Taka lumingon kay Squirrel. Kung maglakas loob ka na linlangan kami, tiyak na sisirain namin ang iyong tinubuang bayan. Tiwala ang pahayag ni Squirrel. Hindi mo kailangang mag-alala dahil ang salitang cheating ay wala man lang sa buhay ko. Ngayon, ibalik mo sa akin ang lahat ng mga kastanyes na nabunot mo. Sa totoo lang, 5 kastanyes lang ang napites ni na Dexter at Quinlan. Na pagkatapos ay ibinalik nila kay Squirrel. Kinuha ni Squirrel ang mga mani at sinimulang kagatin. Ay, ang cute, bulalas ni Lacey. Matapos tapusin ang lahat ng mga kastanyes sa isang kisap mata. Inihayag ng Squirrel. Sige, hayaan mo akong dalhin ka sa restrictive spell formation ngayon. Habang nasa daan, may naisip si Dexter. Ang Ardelia ay magiging kapaki-pakinabang kung maaari nating mapagtagumpayan ito at gamitin ito sa ating kapakinabangan. Maaaring iligtas pa nito ang ating buhay kapag kailangan. Bagamat mabagal ang paggalaw ng Squirrel, mayroon itong malalakas na ngipin na maaaring kumilos bilang sandata. Dadalhin ko ang Squirrel at susugod patungo sa aking kaaway upang makagat nito ang kabilang partido hanggang sa isang pulpol. Bukod dito,
Ang squirrel ay may kakayahang tumawid sa kalawakan. Kung sakaling matatalo tayo sa isang laban, makakakuha tayo ng tulong ni squirrel para ihatid tayo sa kalawakan at makatakas sa tamang oras. Pardilla, may itatanong ako sa iyo. Interesado ka bang sumama sa amin? Mapang-asar ang tingin ni Squirrel kay Dexter. Haha, sumama ka ng marami. You guys don't have what it takes to make me submit to you. Pardilla, kung sasali ka sa amin, magagawa kitang pangalawa sa utos at pamumunuan kita ng milyon-milyon. Ikaw ay magiging isang tunay na hari at hindi isang general na walang hukbong tulad ng kung ano ka rito. Napangisi si Squirrel. Ang aking bayan ay kasing lawak ng mga bituin sa langit. Maging ang mga kriminal na nasa ilalim ng lupa ay aking mga tao. Sa tingin ko ikaw ang general na walang hukbo. Napabuntong hininga si Quinlan. Ang yabang. Paano posible na ang mga kriminal sa ilalim ng lupa ay iyong mga tao? Hindi ka naniniwala sa akin. Naaalala mo ba ang buto ng sinaunang kataas-taasang nilalang na binali ko? Tumango sina Dexter at Quinlan. Siyempre, actually, ang may-ari ng Bones ay isa sa mga underground criminal na lumabas sa restricted spell formation noon. Tasandaling lumitaw ito. Nakita niya ako at gusto akong lamunin. Ngunit sayang ang mga ngipin nito ay hindi kasing ganda ng sa akin. Sa huli, kinagat ko ito. Naramdaman ng ibang mga kriminal sa ilalim ng lupa kung ano ang nangyayari. At lahat sila ay natigilan sa aking malakas na lakas. Kaya lahat sila ay gustong sambahin ako bilang kanilang Panginoon. Well, kung iligtas ko lang sila. Takasama ang palad. Ang tanging paraan para sa mga kriminal na nasa ilalim ng lupa na makatakas sa restricted spell formation ay ang huminto ito sa paggalaw sa loob ng 10 minuto. Gayunpaman, maaari ko lamang itong ihinto sa loob ng 3 segundo ng higit pa. Gayunpaman, tiwala ako na balang araw ay makakagawa ako ng malaking butas sa formation o kahit na sirain ang kalahati nito at iligtas ang lahat ng aking mga tao. Muli, natigilan sina Dexter at Quinlan sa sinabi ni Squirrel. Napatay ng Ardilla ang isang sinaunang kataas-taasang nilalang sa isang kagat lamang. Mas naging determinado si Dexter na ipanalo si Squirrel. Sa paligid ng Squirrel para protektahan ako. Wala nang sinaunang nilalang ang makakasakit sa akin. Marahil kahit na si Terracus ay kailangang iwasan din ako. Tinimulang hikayatin ni na Dexter at Quinlan si Squirrel. Ngunit nanatiling hindi natinag ang huli. Nang makita ni Lacey kung gaano kalaki ang gustong tanggapin ni Dexter kay Squirrel. Tinabi niya, Pardilla, sa tingin ko ay mabuti na isaalang-alang mo ang proposal ni Dexter. Paano kung? Iniunat niya ang kanyang kamay. Gustong hawakan si Squirrel. Ngunit bago niya ito mahawakan ay may kakaibang nangyari. Ito ay nagbigay ng isang kakilakilabot na tili ng takot at bigla na lamang pumulupot na parang bola. Nanginginig ang buong katawan nito sa takot. Ano ang nangyayari? Tina Dexter, Lacey, at Quinlan ay nagbahagi ng nagtatakang tingin. Bakit takot si Squirrel kay Lacey? Naabot lang ni Lacey. At natakot si Squirrel sa labas ng kanyang talino. Sa sandaling iyon, si Squirrel ay napuno ng matinding takot. Parang sasabog ang ulo nito. Isang pamilyar na pakiramdam ang bumangon sa loob ng Squirrel nang inabot ito ni Lacey ngayon. At ang pagiging pamilyar ay nagbunsod ng serye ng mga alaalang nakatago sa kaibuturan ng isipan nito. Noon, hindi maliit ang laki ng Squirrel. Kasing taas ng bundok ang katawan nito. Ito ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan na ang isang tao ay maaaring magdeklara ng Squirrel na hari ng katimugang kontinente. Pabayaan mag-isa sa Thies Island. Inakala ng Ardilla na ito ay mabubuhay magpakailanman at magiging isang alamat na iginagalang ng lahat. Hindi nito alam na sasalubungin siya nito. Isang mandirigma na ipinanganak ng wala saan. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang mandirigma dahil hindi pa niya ipinakita ang kanyang buong lakas. Ngunit ang lahat ng mga mandirigma na nakatagpo sa kanya ay pinatay niya o isinuko ang kanilang mga sarili sa kanya. Noong mga taong iyon, nilapitan din ng mandirigmang iyon si Squirrel at gusto itong kunin bilang subordinate. Tinanggihan siya ni Squirrel. At isang malaking digmaan ang sumiklab sa pagitan nila.
Upang maging tumpak, ang mandirigma ay nag-iisang sinalakay si Squirrel. Nako, tinalo si Squirrel. Dahil dito, lumiit ang katawan nito, at halos mawalan ito ng lakas. Kakabutihang palad, ang mga likas na kakayahan ng Squirrel ay napanatili. At maaari pa rin itong protektahan ang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng matitibay ng ngipin nito. Malinaw na naalala ni Squirrel na iniunat ng mandirigma ang kanyang kamay upang hampasin ito. At agad itong bumagsak nang maramdaman ang isang napakalaking presyon na nagpapabigat sa kanya. Nang gumawa ng katulad na aksyon si Lacey sa pamamagitan ng paglapit kay Squirrel nang nakaunat ang braso. Naalala nito ang traumatikong karanasan na dati nitong naranasan. Ang kahanga-hangang aura at pagkabalisa na pakiramdam ay totoong-totoo na nagparamdam kay Squirrel na parang nahaharap na naman ito sa malapit na kamatayan. Marahang hinaplos ni Lacey ang katawan nito at tinanong, "Anong nangyari? Pardelia, ano ang ikinatakot mo?" Sa sandaling hinawakan ni Lacey si Squirrel. Nanginginig ang katawan nito ng husto. Tinalakay ni na Dexter at Quinlan ang sitwasyon sa telepathically. "Dexter, Mr. Yes, ano sa tingin mo ang nangyayari?" Tila likas na may kakayahan si Lacey na supilan si Squirrel. "Quinlan, tama ka. Hinala ko ito ay dahil sa dugong Demi-Emperor ni Lacey na may kapangyarihan sa Squirrel." "Dexter, kahit bloodline niya ang dahilan. Posible bang takutin niya si Squirrel hanggang dito?" "Quinlan, maliban kung nakipag-away si Squirrel sa ninuno ni Lacey, si Vasilios Hinten, at nag-iwan ito ng psychological trauma sa Squirrel. Kaya naman takot na takot si Squirrel kapag nakilala nito ang isang inapo ng Demi-Emperor. Gaya ng inaasahan sa isang maalam na mandirigma. Tinamaan ni Quinlan ang pako sa ulo. "Dexter, malamang, ngayong nasupil na ni Lacey si Squirrel dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Mas malaki na ang tsansa kung manalo si Squirrel." Tinabi ni Dexter kay Lacey. "Lacey, medyo natatakot si Squirrel sa iyo. Dapat panatilihin mo ang iyong distansya." "Nakakatakot ba ako?" Walang magawa ang nakasulat sa buong mukha ni Lacey. Hindi alintana. Umatras siya ng 2 hakbang. Noon lang nakabawi si Squirrel sa takot at inipon ang sarili. Nakatingin si Squirrel kay Lacey. "Takot pa rin. Sino ka? Anong relasyon niyo ni Vasilios?" Sumagot si Lacey. "Tinasabi nilang lahat ako ay angkan ni Vasilios." "Kung gayon, nasaan si Vasilios? Kamusta na siya ngayon?" Tanong ni Squirrel. Umiling si Lacey at sumagot. "Paano ko malalaman? Hindi ko pa siya nakita. At saka, hindi ako 100% sure kung kalahi niya ako. Masisiguro ko na ikaw ay angkan ni Vasilios." "Noon, Vasilios, kalimutan mo na. Ang isang tunay na bayani ay hindi ipinagmamalaki ang kanyang maluwalhating mga nagawa sa nakaraan." Napangiti si Dexter sa narinig. Ang isang tunay na bayani ay hindi ipinagmamalaki ang kanyang maluwalhating mga nagawa sa nakaraan. "Pardelia, tapalagay mo ba iyon ay isang angkop na paglalarawan? Mangyaring huwag sabihin sa akin na matapang mong tinuruan ng leksyon si Vasilios. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Noong nakaraan, nagkaroon ako ng face-off kay Vasilios. Sa 2 galaw pa lang, halos durugin na niya ang kaluluwa ko. Nagdusa ako sa maraming taon bago ako nakabawi at nakuha ang katawan na mayroon ako ngayon." Sabi ni Squirrel. "Oh, isang kahihiyan sa iyo iyon. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin ng isang tunay na bayani ay hindi ipinagmamalaki ang kanyang maluwalhating mga nagawa noon?" Curious na tanong ni Dexter. "Ano ang alam mo? Utol ng Ardelia. Ang pananatiling buhay sa kabila ng pagkuha ng 2 hit mula sa Demi-Emperor ay ang aking ipinagmamalaking tagumpay. Iyan ang patunay ng aking maluwalhating araw. Hindi mo alam kung gaano karaming mga mandirigma at bayani ang hindi makaligtas sa kalahating hit mula kay Vasilios." Napalunok sina Dexter at Quinlan. Para sa pagmamalaki ni Squirrel tungkol sa pagtiis ng 2 suntok mula kay Vasilios. Ipinakita lamang kung gaano kalakas at dominanteng si Vasilios. Nang samantalahin ang pagkakataon, nagtanong si Dexter. "So, Squirrel, interesado ka bang maging bahagi ng aming team ngayon? Ang Vasilios ang aming trump card.
Walang sapat na makapangyarihan para maging kalaban natin sa mundong ito. Hindi humanga si Squirrel. Ha! Hindi pa niya nakita ang mukha ni Vasilios. Hindi niya ito makontak. Sa palagay ko ay hindi alam ng Demi-Emperor na siya ay umiiral. Hindi lamang iyon. Ngunit ang mga inapo ni Vasilios ay kasing dami ng mga buhangin sa desyerto. Malaki ang posibilidad na wala siyang pakialam sa isang inapo na tulad niya. Ang pag-aakalang makakatanggap kayo ng proteksyon mula kay Vasilios ay isang maling akala. Lacey piped up, Ardelia, may itatanong ako sa'yo. Nakilala mo ba ang aking ninuno? Inilibot ni Ardelia ang mga mata. 2 suntok ang natanggap ko sa kanya kanina. Siyempre nakilala ko na siya. Patuloy ni Lacey. Kung ganoon, square ba ang mukha niya na may bigot? Ni isang buhok ay wala sa lugar. Mukha ba siyang matalinong scholar? Gulat na tinitigan siya ni Squirrel. Paano mo nalaman iyon? Si Dexter at Quinlan ay naguguluhan din. Napuno ng kuryosidad ang kanilang mga mata nang lumingon sila kay Lacey. Madalas ko siyang napapanaginipan. Nagkibit balikat si Lacey. Sa aking mga panaginip, tinawag niya ang kanyang sarili na Vasilios. Ang Demi-Emperor at ang aking ninuno. Nanlaki ang mga mata ni Squirrel. Talaga? Of course. Sagot ni Lacey. Paano ko malalaman kung ano ang hitsura ni Vasilios? Tumango si Squirrel. Totoo yan. Kung hindi nakita ni Lacey si Vasilios sa kanyang panaginip, hindi niya malalaman ang hitsura nito. Upang maging mas tumpak, hindi si Lacey ang nangarap kay Vasilios. Ngunit si Vasilios ang nagpakita kay Lacey sa kanyang panaginip. Kaya naman alam ni Lacey kung ano ang itsura niya. Kung personal na nagpakita si Vasilios kay Lacey sa isang panaginip, iyon ay isang palatandaan kung gaano kahalaga sa kanya ang inapo na ito. Mabilis na nagtanong si Squirrel para sa karagdagang detalye. Lacey, ano ang sinabi o ginawa ni Vasilios sa panaginip mo? Sabihin mo sa akin ang lahat. Matapos pag-isipan ito ng ilang sandali, sumagot si Lacey. Inamin ni Vasilios ang kanyang mga pagkakamali noong nakaraan at hiniling sa akin na huwag sisihin siya. Hiniling din niya na bumalik ako. Ha? Napatalon si Ardelia sa gulat. Sigurado ka bang hindi mo hinihila ang paa ko? Si Vasilios, ang dakilang Demi-Emperor, ay nagpakita ng pagsisisi at inamin ang kanyang mga pagkakamali sa iyo. Imposible. Imposible talaga. Paanong mali ang isang Demi-Emperor class warrior? Nagsisinungaling ka. Dapat nagsisinungaling ka. Nang makita ang reaksyon nito, sumagot si Lacey. Bakit ako magsisinungaling sa iyo tungkol sa bagay na ito? Humingi talaga siya ng tawad sa akin. At mukha siyang sincere. Niyaya pa niya akong bumalik sa pamilya. Kung gayon, paano mo sinagot si Vasilios? Agad namang sinundan ni Squirrel ang isa pang tanong. Nagpumilit akong hindi sumama sa kanya. Ayokong iwan si Dexter. Ay, mahal. Ito ay napakasayang. Kumaluntalon si Squirrel. Nadismaya sa sagot ni Lacey. Ang reaksyon nito sa balita ay nagpagulat sa iba. May problema ba, Squirrel? Tanong ni Lacey. Mali. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang mali? Nagtaas ng boses si Squirrel. Sa simula pa lamang ng panahon. Di mabilang na mga tao mula sa mga dalubhasa at maselang karpintero hanggang sa pinakakahanga-hangang mga mandirigma ay magboluntaryong maging walang bayad na mga alipin ni Vasilios. Kahit na walang ibinigay sa kanila si Vasilios, alam nila na ang pananatili sa kanyang presensya ng matagal ay sapat na upang mapabuti ang kanilang mga diskarte upang sila ay sumulong. Sa ngayon, personal na hiniling ni Vasilios na bumalik ka. Ngunit mayroon kang lakas ng loob na tumanggi. Hindi ba ito isang basura? Kung ayaw mong bumalik, baka ibigay mo sa akin ang gininto ang pagkakataon na iyon. Lacey mumbled. Kung babalik ako, kailangan kong isama si Dexter. Tinanong ko na siya pero ayaw niyang sumama sa akin si Dexter kaya syempre tumanggi ako. At saka, hindi ko alam na hindi pala ito isang ordinaryong panaginip. Hindi ko inisip na big deal iyon. Ibinaba ni Squirrel ang ulo nito na may malungkot na buntong hininga na para bang pinalampas nito ang pagkakataong pumunta sa langit. Sayang. Napakalaking basura. Kung ako sa iyo,
Sisikilan ko ang aking sarili hanggang sa kamatayan upang tabyusan ang aking kasalanan. Sa sandaling iyon, muling nakisali si Dexter sa usapan. Tingnan mo, Squirrel. Labis na nagmamalasakit si Vasilios kay Lacey bilang kanyang inapo. Ipinapakita nito kung gaano walang limitasyon ang kinabukasan ni Lacey. Interesado ka bang sumali sa amin ngayon? Pagkatapos ng maikling sandali ng pagninilay-nilay, tinabi ni Squirrel, maaari akong sumama sa iyo. Ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Lahat tama. Sa susunod na magpakita sa iyo si Basilio sa isang panaginip. Kailangan mo akong ipakilala sa kanya. Sabihin mo sa kanya na handa akong maging alipin niya ng walang anumang kapalit. Gusto ko lang nasa tabi niya. Squirrel said. Iyan ay sapat na simple. Sabi ni Lacey. Tinabi niya sa akin na basta willing akong bumalik. Ipapangako niya sa akin ang kahit ano. Hindi dapat maging problema kung ipakilala ka sa kanya. Deal. Nakipagkamay ang magkabilang panig sa kasunduan. Let's go. Putol ni Dexter. Wala na tayong masyadong oras para sayangin. Nauna na sa amin ngayon si T.S. Hindi natin maaaring hayaang makuha niya ang kanyang mga kamay sa banal na sandata sa harap natin. Biglang napabulala si Squirrel. Teka. Hayaan akong kunin ang lahat ng mga kastanyes na ito. Hindi ako papayag na may magnakaw sa kanila. Kayo naman at ang isyo sa oras. Isasama ko kayo sa pag-teleport ko mamaya. Nagtaas ng kilay si Dexter. Hindi mo ba sinabi na hindi ka maaaring mag-teleport sa isang partikular na lokasyon? Hindi ako makapag-teleport sa eksaktong lokasyon. Ngunit ito ay nasa loob pa rin ng lugar. Paliwanag ni Squirrel. Bigyan mo ako ng 10 minuto. Dahil doon, nagsimulang mag-abala si Squirrel sa pamamagitan ng pagpulot ng mga kastanyes. Habang pinagmamasdan nila si Squirrel na dahan-daang pinupulot ang mga kastanyes. Napuno ng pagkainip ang puso ni na Dexter at Quinlan. Pumakbang sila para tulungan ito. Gayunpaman, ang kanilang mga aksyon ay ikinagalit ni Squirrel. Ay Frizz, huwag kang lalapit. Walang sino man ang pinapayagang hawakan ang aking mga kastanyes. Hindi ko kailangan ng maruruming kamay mong damumi sila. Lumayo ka. Ayos lang. Napaatras ng ilang hakbang sina Dexter at Quinlan at pinagpatuloy ang panunood sa pagkolekta ni Squirrel ng mga kastanyes. Sa katotohanan, ang dalawang lalaki ay hindi tumayo at walang ginawa. Nagnakaw sila ng maraming kastanyes hanggat maaari mula sa lupa. Ang mga kastanyes na iyon ay parang mga spirit peel. Bawat isa sa kanila ay nagpapalabas ng banayad na espiritual na enerhiya. Magsisilbi silang mabuti para sa pagsasanay gayon din sa personal na kalusugan. Hindi lamang iyon. Ngunit ang espiritual na enerhiya sa loob ng mga kastanyes ay mas madaling makuha ng mga tao. Ang kailangan lang nilang gawin ay kainin ang mga kastanyes. Tinilip si Lacey ng chestnut. Bamulong si Dexter. Lacey, gutom ka na siguro. Eto, kainin mo itong kastanyes. Ito ay puno ng espiritual na enerhiya na ginagawang mabuti para sa iyong katawan. Magpapaganda din ang balat mo. Nagpapasalamat na tumango si Lacey sa kanya. Siya ay, sa katunayan, nagugutom. Ibinuka niya ang kanyang bibig at kinagat ang kastanyes. Gayunpaman, bago pa man mabulok ang kabibi, nagsimula ng sumakit ang kanyang mga ngipin. Inaplos ang masakit na panga. Sumimangot si Lacey. Kastanyes ba ito o bato? Ang hirap kaya. Hindi ko ito mabuksan. Ha? Kinuha ni Dexter ang chestnut sa kanya. Ang kastanyes ay kasing kinis ng jade at malambot sa pagpindot. Gayunpaman, hindi nagtagal na laman ni Dexter na nangangailangan ito ng kaunting lakas para mabuksan ito. Maging si Dexter mismo ay pilit na binubuksan ang kastanyes. Natural lang na nahirapan si Lacey dito. Hindi nakakagulat na ang mga ngipin ng Squirrel ay napakatibay. Marahil ay sinanay nito ang kanyang mga ngipin sa pamamagitan ng pagnganga sa mga kastanyes na ito. Kinailangan ng maraming pagsisikap si Dexter bago niya nagawang buksan ang kastanyes. Nakahinga ng maluwag. Iniabot niya ito kay Lacey. Nilunok ni Lacey ang kastanyes sa isang kagat. Isang tingin ng kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Dexter,
Ang kastanyes na ito ay hindi kapani-paniwala. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakaranas ng ganito kasarap. Hindi lamang iyon. Ngunit nararamdaman ko rin na mas nakaka-relax at puno ng enerhiya. Nawala lahat ng gutom ko. Nakangiting tugon ni Dexter. Ang sarap ng kastanyes ay marahil mula sa espiritual na enerhiya. Magkaroon pa. Ang espiritual na enerhiya ay hindi lamang makakapagbigay sa iyong kagutuman ngunit ito rin ay makapagpapalakas ng iyong. Mga magnanakaw. Mga magnanakaw. Walang hiya kayong mga tao. Walang ibang nakapansin nang matapos kunin ni Squirrel ang mga kastanyes at nagpakita sa harap ni Lacey. Nang makitang kinakain ni Lacey ang chestnut, nanlaki ang mga mata nito. Ninakaw mo ang mga kastanyes ko. Magnanakaw kayo. Inis na pinandilata ni Dexter si Squirrel. Dapat ay isang karangalan para sa iyong kastanyes na kainin ng inapon ni Vasilios. Huwag maging walang utang na loob. Gusto mo bang sabihin ni Lacey kay Vasilios ang tungkol dito at hayaang si Vasilios ang maghusga? Sa pagbanggit kay Vasilios, natarante si Squirrel. Napabuntong hininga. Umiling ito. Sige. Kalimutan mo na iyon. Isipin mo itong aking malas. Gagawin ba iyon? Nagsisimula na akong magsisi na sumali sa team mo. Tama na, sabi ni Dexter. Ihinto ang pag-aaksaya ng oras at magbukas ng isang special na daanan para sa amin. Pumunta tayo sa restrictive spell formation sa lalong madaling panahon. Kapag natapos na ang misyon, ipapakilala ka ni Lacey kay Vasilios. Sa panahong iyon, makukuha mo na ang lahat ng gusto mo. Makakaapekto ba ang isang maliit na kastanya sa iyo? Walang ibang salita. Kumain si Squirrel ng 2 kastanyes upang mapunan ang lakas nito. Tumayo ka sa likod ko. Ang mga special passage na aking binubuksan ay hindi partikular na matatag. Huwag mo akong sisihin kung napadpad kayo sa loob. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na naglakad si Dexter at ang kasama sa likuran ni Squirrel. Sa pagtutok ng lakas nito, ibinuka ni Squirrel ang panga nito at bumuga ng hangin sa harapan nito. Basag. Boom! Isang muffled sound ang narinig. Sa susunod na segundo, isang daanan ang bumukas sa hangin. Sa isang talon, lahat sila ay pumasok sa spatial passage. Sa isang kisap mata, dumaan sila sa spatial passage at lumitaw sa kabilang dulo. Sa kanilang kasiya siyang sorpresa. Ang labasan ng spatial passage ay nasa tabi mismo ng restrictive spell formation. Ang mga kidlat at kulog ay nakapalibot pa rin sa restrictive spell formation. Ang malalakas na bolts ng kuryente ay dumaikit mula sa kalangitan sa itaas papunta sa lupa sa ibaba. Na nakakatakot sa sinumang maglakas loob na lumapit. Ang sinumang maglalakas loob na makalusot sa restrictive spell formation ay tiyak na makuryent sa isang tumpok ng sunog na laman. Bumaling kay Squirrel. Tinanong ni Dexter. Squirrel, kilala mo ba kung sino ang naglagay ng restrictive spell formation? Hindi ako masyadong sigurado. Sagot ni Squirrel. Ngunit sa aking narinig, ang mga nagsagawa ng restrictive spell formation ay ang sangkatauhan. Tao. Bumangon sa loob ni Dexter ang pagmamalaki. Hindi ako makapaniwala na may ganito kalakas na tao. Kasabay nito, napagtanto niya ang kanyang kawalang halaga. Kung ikukumpara sa mandirigma, para siyang isang butil ng alikabok. Sabi mo ang mga mandirigma ng tao ay nakulong din sa restrictive spell formation. Alam mo ba kung sino sila? Tanong ni Dexter. Ewan ko sa iba, pero alam kong isa sa kanila ang tinatawag na Yehov. Siya ang pinakamaingay na araw-araw. Oh, tama. Siya ang muntik ng makatakas sa restrictive spell formation. Ngunit ang mga kapangyarihan ng formation ay biglang lumakas ng husto sa isang mahalagang sandali. Na nagtulak kay Yehov pabalik sa pagkabihag. Sabi ni Squirrel. Yehov. Curious na tanong ni Dexter. Aling Yehov? Yehov the Great. Ang taong nagpatigil sa baha. Isa rin siyang huwaran sa pag-uuna sa interes ng publiko bago siya. Sagot ni Squirrel. F***. Hindi ako makapaniwala na ang walang pag-iimbot na sinaunang emperador na si Yehov the Great ay buhay pa at nakulong sa restrictive spell formation na ito. Ang pananaw ni Dexter sa mundo ay nagkaroon ng napakalaking suntok sa nakagugulat na balita.
Lumapit si Squirrel sa restrictive spell formation at ipinaalala. Uulitin ko. Mababali ko lang ang restrictive spell formation ng higit sa 3 segundo. Mas mabuting dumaan sa kawalan sa loob ng 3 segundo. Kung hindi ay dudurog kayong lahat. Nakuha ko. Nagtipon ang lahat sa likod ni Squirrel. Niyakap ng mahigpit ni Dexter si Lacey habang lumalakas ang kanyang pag-aalala. Ibinuka pa lang ni Squirrel ang bibig nito nang magsimulang manginig ng marahas ang restrictive spell formation. Isang korap ng kamalayan ang lumitaw sa kanilang isipan. How dare you touch my restrictive spell formation? Mamatay. Ano ang boses na iyon? Maingat na lumingalinga si Dexter sa paligid ngunit wala siyang nabuutang ibang tao sa paligid. Tinuri ni Quinlan. Sa tingin ko ang may-ari ay nag-iwan ng kisap ng kamalayan sa restrictive spell formation. Nagpadala ito sa amin ng babala kapag nakakaramdam ng paparating na panganib. Napabuntong hininga si Dexter. Ang isang kisap ng kamalayan ay maaaring aktwal na umiral sa loob ng 10,000 taon. Gaano kalakas? Tatakot na masaktan ito. Agad na nakiusap si Squirrel. Dumaan lang kami at hindi masisira ang anumang bahagi ng restrictive spell formation. Magalang kung hinihiling na hayaan mo kaming makapasa. Patay na katahimikan lang ang sagot ni Squirrel. Nakahinga ng maluwag si Squirrel. Parang pumayag na itong dumaan sa amin. Sumunod ka sa akin. Ibinuka ng Ardelia ang kanyang bibig hanggang sa kanyang limitasyon at kumagat ng malakas sa kidlat. Basag. Nagawa ni Squirrel na idikit ang mga ngipin nito sa isa sa mga kidlat. Sa isang malakas na kaluskos. Ang Thunderbolt ay sumabog sa ilalim ng presyon. Ang sabog na alon ng kidlat ay nagpasabog sa lahat ng nasa malapit sa isang walang laman. Nalumikha ng isang maliit na butas ng vacuum sa restrictive spell formation. Ngayon na, tigaw ng Ardelia. Tumalon sa butas. Mahigpit itong sinundan ni Dexter at Quinlan. Hindi naman mahaba ang daanan. Mga 2 metro lang. Kinailangan lamang ni Dexter at Quinlan ang 1,000,000 ng 1 segundo upang madaanan ito sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gayunpaman, isang malakas, kalahati, na puwersang naghihigpit ang naruroon sa loob ng daanan. Napakalakas nito na nagbigay ng impresyon kina Dexter at Quinlan na lumalangoy laban sa marahas na agos. Takabutihang palad. Nalampasan nila ang daanan sa loob ng 3 segundo. Sa sandaling tumawid sila. Isang flash ng maliwanag na liwanag ang dumula sa daanan at nawala sa di kalayuan sa isang kisap mata. Natigilan sina Quinlan, Squirrel, at Dexter habang nagpalitan ng tingin. Nakita ba ninyo ang maliwanag na iyon? Nakita mo rin. Hindi ito isang flicker ng aking imahinasyon. Kung gayon, sabihin. Ano sa palagay mo ang maliwanag na iyon? Paano ito makawala sa daanan mula mismo sa likuran natin? Hindi ko alam. Ngunit alam kong ang restrictive spell formation na ito ay hindi makakayanan ng kahit katiting na pinsala. Bakit? Nahulaan mo na isang maliwanag na ilaw ang susunod sa atin sa pagbuo. Sa totoo lang, palagi akong naghihinala na may ibang nilalang na umiiral sa lugar na ito maliban sa akin. Ngunit hindi ko sila makikita. Matapos ang 10,000 taon o marahil higit pa. Ang ekolohiya sa loob ng pormasyong ito ay matagal nang naging matatag. Kahit na ang pagdurusa sa maliit na pinsala ay maaaring makagambala sa balanse ng ekolohiya dito. Pinaghihinalaan ko na may isang nilalang na sumunod sa amin sa paglipas ng porma sayon. Huminga ng malalim si Dexter at sinabing, hindi dapat problema. Sa totoo lang. Ang layunin ng ating paglalakbay ay iligtas si Master Terracos. Sa sandaling mabawi niya ang kanyang kalayaan. Ang lahat sa Thias Island ay mahuhulog sa ilalim ng kanyang kontrol. Nagtitiwala ako na hindi niya hahayaang magulo ang isla. Gulat na napatingin si Squirrel kay Dexter. Nandito ka para iligtas si Terracos. Bakit? Mababawi lamang natin ang ating kalayaan sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanya. Natahimik si Squirrel. Nagsalubong ang kilay ni Dexter. Anong problema? Squirrel. May problema ba? Nagtanong si Squirrel. Bakit mo gustong iligtas si Master Terracos? Hahayaan lang niya tayong umalis sa lugar na ito kung ililigtas natin siya.
Bakit ka nakatitiyak na tutuperin ni Master Terracos ang kanyang salita at palalayain ka? Malungkot ang ekspresyon ni Dexter. Anong ibig mong sabihin? Squirrel. Tinasabi mo bang sisirain ni Master Terracos ang kanyang pangako? Hindi. Hypothetically lang ang sinasabi ko. Hindi ko kilala si Master Terracos. Ang alam ko lang ay isang makapangyarihang nilalang ang nakatira sa kailaliman ng Thias Island. Tatanungin kita, ano sa tingin mo ang hitsura ng Thias Island? Hindi ba isla ang Thias Island? Ano pa kayang itsura nito? Ang islang ito ay nakahiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Walang makakakuha ng lock sa lokasyon nito. Ang isla ay puno ng patayan, kasinungalingan, at mga kasalanan. Higit pa rito, ang restrictive spell formation ay inihagis upang makulong ang isang grupo ng mga kriminal at isang makapangyarihang nilalang sa pinakamalalim na bahagi ng isla. Pag-isipan ito, ano ang hitsura ng isla sa iyo? Napabuntong hininga si Dexter sa gulat ng bumungad sa kanya ang realisasyon. Tinasabi mo bang ang Thias Island ay talagang isang bilangguan? Nag-speculate lang ako dito. Kung talagang isang kulungan ang Thias Island. Kung gayon si Terracos, na nakakulong sa pinakamalalim na antas, ay ang pinakamarahas na kriminal na mayroon. At kung palalayain mo ang pinakabrutal na kriminal sa kulungan na ito. Ang puso ni Dexter at Quinlan ay nagsimulang tumibok ng galit na galit. Makatwiran ang mga hinala ni Squirrel. Mukha talagang kulungan ang Thias Island. Si Terracos, na nakakulong sa pinakamalalim na bahagi nito, ay maaaring ang pinakamabangis na kriminal sa kulungang ito. Nai-imagine ko ang lakas ng pinakabrutal na kriminal na nakulong dito. Malamang isa lang akong dust sa mata niya. Mapapanatili ba ng mundo ang kaayusan nito kung ilalabas ang isang napakalakas na nilalang? Ang gravity ng sitwasyon ay dahan-daang bumungad kay Dexter. Ngunit mayroon ba tayong ibang paraan? Kung tayo ay babalik sa ating mga salita, tayo ay makukulong sa pinabayaang isla na ito ng walang hanggan. Kahit na namatay kami, maaaring iligtas ni Thias at ng iba pa si Terracos para iligtas ang sarili nilang buhay. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, sa wakas ay nagpasya si Dexter na gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Sa sandaling iyon, hindi nila ma-verify kung ang Thias Island ay isang bilangguan at si Terracos ang pinakamabangis na bilanggo na nakakulong sa pinakamalalim na bahagi. Utos ni Dexter, ituloy na natin at huwag pansinin ang natitira sa ngayon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, napansin niyang nagsimula ng mag-meditate si Quinlan. Anong mali? Nag-aalalang tanong ni Dexter kay Quinlan. Quinlan Cossed, F***, mas concentrated ang death aura sa lugar na ito kaysa sa labas. Muntik na akong maaga nito. Kailangan kong alisin ang death aura sa katawan ko. Bigyan mo ako ng spirit pill. Magmadali, baka hindi na ako makatagal. Pinalawak ni Dexter ang kanyang spirit senses. Sinusubukang sukatin ang antas ng death aura sa loob ni Quinlan. At napansin na mas concentrate ito kaysa dati. Kakailanganin ni Quinlan ng kahit kalahating araw para paalisan ang lahat ng death aura sa loob niya. Hindi sigurado si Dexter kung mayroon silang ganoong katagal na oras. Sa huli, binigyan niya si Quinlan ng spirit pill. Sa tulong ng pill, pinaalis ni Quinlan ang halos lahat ng bakas ng death aura sa kanyang katawan sa loob lamang ng 10 minuto. Nakahinga ng maluwag si Quinlan. Ang mga araw na walang kaagnasan ng death aura ay napakaganda. Master, nagseselos ako sa inyo ng asawa mo dahil hindi nakapasok ang death aura sa katawan mo. Alam ni Quinlan na kakailanganin niya ang spirit pill ni Dexter sa hinaharap. Kaya kusang loob niyang tinawag ang huli bilang master. Napatingin si Squirrel kay Quinlan na nakadilat ang mga mata. Banal na kalokohan. Anong tawag mo sa kanya? Casual na sagot ni Quinlan. Guro, siya ang aking Panginoon. May problema ka ba niyan? Ang Ardelia ay nagsimulang umubo ng malakas. Banal na kalokohan. Hindi ako makapaniwala na tinawag mong Panginoon ang isang mahina mula sa labas ng mundo. Maging ang mga ninuno ng islang ito ay mapapahiya at mapapahiya sa iyong mga aksyon. Sa mga mata ni Squirrel, si Dexter ay walang iba kundi isang mahinang tagalabas. Pagkatapos ng lahat,
Ito ay isang makapangyarihang nilalang na nakipag-away kay Vasilios noong nakaraan. Sabi ni Quinlan, wala kang alam. Ako ay isang mapagkumbaba na tao. Kung tutuusin, palaging may matututunan mula sa huminto muna siya bago tuluyang mapansin na may mali. Maghintay lang ng saglit, may mali dito. Bakit hindi ka nakaroon ng death aura? Si Dexter ay protektado ng lakas ng pananampalataya. Habang si Lacey ay may makapangyarihang kadugo ni Vasilios. Kaya sila ay nakalaya mula sa kaagnasan. Pero bakit hindi nasira ng death aura si Squirrel? Naguguluhan. Nagtanong si Squirrel. Bakit? Dapat ba akong masira ng death aura? Paliwanag ni Quinlan. Kalokohan. Tinisira ng death aura ang bawat nabubuhay na nilalang dito. Dahil isa kang buhay na nilalang. Hindi ka dapat maligtas sa kaagnasan. Hula ni Squirrel. Siguro dahil dito ako lumaki. Ipinanganak at lumaki ako sa islang ito. Siguro malapit sa akin ang death aura at hindi komportableng umatake sa pamilya. Diyos ko, bakit ang unfair mo? Bulalas ni Quinlan. Sumingit si Dexter. Enough. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Wala tayong oras na sayangin. Sa pangunguna ni Dexter, sumulong sila ng may kahirapan. Sa abot ng kanilang nakikita ay isang malawak na walang katapusang eroplano ng disyerto. Ang araw ay nakasabit sa gitna ng kalangitan. Nagniningning ng maliwanag. Ramdam ni Dexter ang nagninangas na sinag. Ito ay mas mainit kaysa sa araw mula sa labas. Ang isang karaniwang tao ay dumanas ng matinding sunburn. Si Dexter, Quinlan, at Squirrel ay basang-basa sa pawis. Dahil isa lamang siyang mortal. Nahihilo si Lacey dahil sa matinding pagkakalantad sa araw kahit na si Dexter ay naglalabas ng enerhiya upang palamig ang kanyang paligid. Hindi iyon ang pinakaseryosong issue. Ang pinakaseryosong problema na kanilang kinaharap ay ang kakulangan ng tubig sa isang kapaligirang tulad nito. Dahil sa sitwasyon, maaaring mamatay si Lacey dahil sa dehydration kung hindi siya nakainom ng tubig sa loob ng 2 oras. Maaaring isipin ng isa ang kanilang hamon na makahanap ng pinagmumula ng tubig sa malawak na disyerto. Natuklo na ang pinakamataas na layer ng balat sa labi ni na Dexter at Quinlan dahil sa tigas na tigas ng mga ito. Naglabas ng enerhiya si Dexter at nag-ipon ng kaunting moisture mula sa hangin para mabasa ang labi ni Lacey. Ang kaunting kahalumigmigan na iyon ay sapat lamang upang mabasa ang kanyang mga labi. Panawagan ni Dexter. Mag-isip ka ng kung ano-ano. Squirrel. Kailangan nating maghanap ng mapagkukunan ng tubig o mamatay sa dehydration. Paniniguro ni Squirrel. Umalma ka. Naghahanap ako ng mapagkukunan ng tubig. Naalala ko ang sinabi sa akin ng mga magulang ko noon. Mayroong malaking ilog sa disyerto na ito na tinatawag na Apex River. Matamis at masustansya ang tubig na dumadaloy sa ilog. Ang isang paghigop nito ay maaaring magpahaba ng buhay ng isang tao. Tinabi sa'yo ng magulang mo. Kanina pa nandito ang mga magulang mo. Curious na tanong ni Dexter. Sumagot si Squirrel. Well, my parents. Nagsimulang malungkot ang mood nito sa pagbanggit ng mga magulang. Kahit ano, ang isang tunay na bayani ay hindi ipinagmamalaki ang kanyang maluwalhating mga nagawa sa nakaraan. Mas mabuting simulan ang paghahanap sa Apex River. Inilabas ng Ardelia ang dila sa bibig at nilasap ang halumigmig sa hangin. Maglakad ka dito. Mas humid ang hangin sa direksyong ito. Sundan mo ako. Maghintay ng kaunti pa. Lalong lumalamig dito. Nagtitiwala ako na mahahanap natin ang Apex River sa lalong madaling panahon. Pinuno ng positibong balita si Dexter ng pag-asa. Natutuwa siyang dinala niya si Squirrel. Kung hindi ay mamatay sila sa pagkakalantad ng araw sa kakilakilabot na lugar na iyon. Maya-maya, biglang huminto si Squirrel sa kanyang kinatatayuan. Dang! Ano yan? Ano ang mali ngayon? Natigilan sina Dexter at Quinlan at napapikit sa direksyon na itinuturo ni Squirrel. Hindi kalayuan sa unahan. Sa itaas ng malawak na eroplano ng disyerto. Nakatayo ang isang napakalaking halimaw. Ang halimaw ay may matayog na taas ngunit manipis na kwadro. Parang isang pirasong papel na ginupit na bundok ng tumayo. Maingat na tanong ni Quinlan.
Hindi ba parang pamilyar sa inyo ang bagay na ito? Pinag-aralan ng mabuti ni Dexter ang napakalaking hayop. Mukhang si Ibex, isa sa mga katulong ng Primordial Beast. Na hiniling ni Thies na mahuli tayo pabalik sa sinaunang sektor. Sumang-ayon si Quinlan. Oo, tingin ko din kamukha ni Ibex. Kung nandito si Ibex, dapat malapit si Thies. Sa isang iglap, pumasok sila sa combat mode. Naglabas ng enerhiya si Dexter para maramdaman ang paligid ngunit hindi niya naramdaman si Thies kahit saan. Sabi ni Squirrel, maaari kang huminto sa paghahanap. Wala si Thies, at hindi mapanganib ang Ibex. Lumapit tayo at tingnang mabuti. Nagdududang tanong ni Dexter, bakit sigurado ka? Sumagot si Squirrel, I can feel it. Ang nilalaman ng tubig sa katawan ni Ibex. Kasama ang dugo nito. Ay wala na. Hinala ko si Thies at ang iba pa ay ang masasamang tao na umaagos sa bawat patak ng tubig at dugo sa katawan ni Ibex. Ha! Nagsalubong ang kilay ni Dexter. Hindi nakakagulat na mukhang mas payat si Ibex. Tapalagay ko lahat ng dugo nito ay naubos na. Totoo sa kanyang reputasyon. Walang awa si Thies para gawin iyon sa sarili niyang partner. Halika, tingnan natin ito. Hinawakan niya sina Quinlan at Lacey. Takatumalon sa likod ni Ibex kasama si Squirrel. Ang katawan ni Ibex ay walang iba kundi balat at buto. Ang laman at balat sa katawan nito ay nawala ng kinang. Na nagmistulang iskultura ng buhangin. Nararamdaman ko ang presensya ni Thies. Patungo sila sa silangan. Squirrel, saang direksyon matatagpuan ang Apex River? Tanong ni Dexter. Sumagot si Squirrel. Nasa silangan. Tara na. Mas mabuting abutin natin sila at hanapin ang ilog bago nila gawin. Ma-rehydrate natin ang ating sarili at maibabalik ang ating lakas. Magiging malubha ang ating mga kalagayan kung uminom si Thies mula sa Apex River. Babawi niya ang kanyang lakas bago natin gawin at pigilan tayo sa paggawa nito. Nagsimulang mag-sprint si Dexter at ang iba pa. Umabot ng mahigit 1 oras ang kanilang paglalakbay. Si Dexter, Quinlan, at Squirrel ay pagod at na-dehydrate. Pakiramdam nila ay anumang oras ay mabibiyak sila. Lalo na si Lacey. Sa sandaling iyon, mahina nilang naririnig ang agos ng tubig. Pagpapalakas ng loob ni Dexter. Bilasan natin. Nasa unahan lang ang tagumpay. Maaari kang mapuno ng tubig mamaya. Ginugol nila ang bawat huling bit ng enerhiya na maaari nilang maipan at tumakbo patungo sa tunog ng tubig. Pagkatapos nilang umakyat sa buhangin, lumawak ang kanilang paningin. Pang-iip ang malamig na hangin patungo sa kanila. Pinalusog ang kanilang mga tuyong butas ng malamig at mahalumigmig na hangin. Ang karanasan ay hindi kapani-pani walang nakaka-relax. Nakikita nila ang isang napakalaking, umaagos na ilog tulad ng isang nakapulupot na bowa mga 2 metro sa base ng buhangin. Ang malamig at malinaw na tubig ng ilog ay isang himala sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Nanginginig sa mga mata ni Squirrel ang hindi tumulo na luha. Ito ang Apex River. Ang ilog na pinag-usapan ng mga magulang ko. Dumating dito ang mga magulang ko noon at uminom ng tubig nito. Nahanap ko na rin sa wakas. Ang Ardelia ay tumakbo sa ilog. Tumulo ang mga luha nito sa buhangin. Nasa semi-conscious state si Lacey. Ngunit nang matano niya ang ilog. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa pag-asa. Tubig. Tubig. Inigpitin ni Dexter ang pagkakayakap kay Lacey. Tara na, Lacey. Dadalhin kita para uminom ng tubig. Mabubusog ka na. Sumugod siya sa ilog kasama si Lacey. Gayunpaman, habang papalapit siya sa ilog, may naramdaman siyang kakaiba. Ang ilog ay tila naglalabas ng kakaibang enerhiya at lumalaban kay Dexter. Gayunpaman, hindi lang si Dexter. Ang lahat ng nilalang na papalapit sa ilog ay nakadama ng parehong puwersang tumataboy. Nang dumating si Dexter sa isang lugar na humigit kumulang 30 metro ang layo mula sa Apex River. Nahirapan siyang sumulong dahil sa malakas na alon ng enerhiya. Parang ang hirap makalapit sa ilog. Gayunpaman, may kakaibang nangyayari dito. Bakit napakadali para sa Squirrel na pumunta malapit sa ilog? Parang walang pumipigil sa paglapit nito sa ilog.
Dahil ba ang Squirrel ay isang lokal sa sinaunang sektor? Ang Apex River kaya ay masigla at may kakayahang tanggihan ang ilang mga nilalang. Maaaring iyon na. Saktong dumating si Quinlan sa tabi ni Dexter. Hindi lamang siya kailangang patuloy na magpakawala ng enerhiya upang labanan ang Death Aura habang siya ay tumatakbo. Ngunit siya ay tuyot din. Pagdating niya sa tabi ni Dexter, pagod na siya sa aso. Umihingal na sabi ni Quinlan. Ano pang hinihintay mo? Uminom tayo may tubig. Hindi mo ba nararamdaman na may kakaibang nangyayari? Tanong ni Dexter. Natarante si Quinlan habang pinagmamasdan ang paligid. Anong kakaiba? May hindi ba tama? Ang Apex River ay may isang malakas na puwersa ng salungat. At ito ay pumipigil sa amin na makalapit. Sagot ni Dexter. Naguguluhan si Quinlan. Nakakasuklam na puwersa. Bakit wala akong nararamdaman? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang tuklasin ang mga anomalya sa paligid. Hindi ako nakakaramdam ng kahit anong puwersang nakakadiri. Paano kaya iyon? Hindi makapaniwalang tumingin si Dexter kay Quinlan. Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi mo subukang sumulong? 2 hakbang pasulong si Quinlan. Oo nga naman. Walang problema si Quinlan na lumipat patungo sa ilog. At tila walang puwersang salungat. Halatang natarante si Dexter. Ano ang nangyayari? Bakit ako lang ang nakakaramdam ng lakas ng saway? Paano si Lacey? Naramdaman ba niya ang isang salungat na puwersa? Gustong tanungin ni Dexter si Lacey kung nararamdaman niya ang nakakadiri na puwersa. Ngunit halos wala na siyang malay. Nang makita kung gaano siya nahihirapan, sumuko siya sa ideya. Hindi na siya mapakali sa katotohanang siya lang ang nakakaramdam ng nakakadiring puwersa. Utos niya kay Quinlan. Bilasan mo. Ikuha mo ako ng tubig. Si Lacey ay hindi na kayang kumapit ng mas matagal. Sige. Casual na naglakad si Quinlan patungo sa Apex River. Sa halip na makaramdam ako ng nakakadiri na puwersa. Sa palagay ko ay naramdaman kong hinihila ako ng ilog patungo dito. Isang puwersang humihila mula sa Apex River. Tiningnan ng mabuti ni Dexter ang Apex River at biglang may napansin itong mali. Logically speaking, ang isang ilog na malaki sa isang disyerto ay dapat may mga halamang tumutubo sa magkabilang panig ng lupa. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso dito. Walang kahit isang halaman ang tumutubo malapit dito. At walang palatandaan ng buhay sa malapit. Tiyak na may nangyayaring malansa dito. Sigurado akong may mali sa ilog. Bago pa makapagbabala si Dexter sa sinuman, biglang sumigaw si Squirrel. Tulong! Tulungan mo ako. Nasusuka ako sa ilog. Ha! Kinilig si Dexter at mabilis na lumingon kay Squirrel. Sa sandaling iyon, 5 metro ang layo ng Squirrel mula sa ilog. Isang bug zone ng hindi banal na hangin ang umiikot sa loob ng ilog. Na bumabalot kay Squirrel. Ang bug zone ng hangin ay hinihila si Squirrel papunta sa ilog ng hindi kapani-pani walang lakas. Nakabutihang palad para sa Squirrel. Mayroon itong sapat na mga ngipin upang kumagat sa isang bato sa malapit. Bagamat napigilan nito ang sarili sa pagsipsip sa ilog. Ang katawan nito ay nasuspine sa hangin. At tila mapunit ang katawan nito. Tagipin mo ako. Tulong. Nag-aalalang sigaw nito. Nang makita iyon, nabigkas si Quinlan sa malalim na boses. F***, hindi ako makalapit sa ilog. Kung tatayo ako ng napakalapit dito, tipsipin din ako ng puwersa ng paghila sa ilog. Ginoo. Yes. Umatras. Agad na bilin ni Dexter. Sige. Si Quinlan ay nakabalik ng napakahirap. Inilabas ni Dexter ang kanyang lakas patungo sa Squirrel. Umaasa na mailigtas niya ang buhay nito. Gayunpaman, tinanggihan din ng Apex River ang kanyang enerhiya. At nahihirapan siyang maabot ang Squirrel. Maliwanag. Ang enerhiya ni Dexter ay maaaring umabot lamang sa isang lugar 10 metro ang layo mula sa ilog. Sa sandaling iyon, 5 metro ang layo ng enerhiya ni Dexter mula sa Squirrel. Umalis na walang choice. Inutusan ni Dexter si Quinlan. Mr. Yes. Kunin mo ang lakas ko at lumapit kay Squirrel. Magtulungan tayo para kaladkarin si Squirrel palabas doon.
Huminga ng malalim si Quinlan at nag-aalalang sinabi. Kung lalapit ako sa ilog, tisip-sipin ako nito. Huwag kang mag-alala. Kakapit sa'yo ang energy ko. Paninigurado ni Dexter. Dahil doon, ang enerhiya ni Dexter ay napalitan ng Dragon King Sword. Hindi na kailangang sabihin. Sa sandaling iyon, ang Dragon King Sword ay 12-dosenang beses na mas malaki kaysa karaniwan. Kinagat ni Quinlan ang kanyang mga ngipin at sumagot. Sige, kung gayon. Hinawakan niya ang Dragon King Sword at lumapit sa squirrel. Habang papalapit siya sa ilog, mas malakas ang puwersa ng paghila na kailangan niyang tiisin. Kung tutuusin, muntik na siyang madulas at masipsap sa Apex River sa ilang pagkakataon. Samantala, si squirrel ay nakabitin sa kanyang mahal na buhay. At pakiramdam niya ay maaaring mapunit ang katawan nito anumang oras, habang nakatitig ito sa mukha ni kamatayan. Nagmamakaawa ito at nasa bingit ng pag-iyak. Nang magpakawala si Quinlan ng isang alon ng enerhiya. Tinipsip ito ng Apex River at nilamon ang bahagi ng enerhiya. Ginamit ni Quinlan ang natitirang bahagi ng enerhiya upang kunin si squirrel at hilahin ito pabalik. Kasabay nito, mabilis na binawi ni Dexter ang kanyang Dragon King Sword. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nailigtas si Squirrel. Agad itong bumagsak sa lupa at hingal na hingal. F***, 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 muntik na akong mamatay dito. Shit, may nagtatago sa Apex River. Sigurado akong may tiyak na nasa ilog. Ano ito? Anong meron sa ilog? Tanong ni Dexter. Hindi ko alam, pero malakas siyang nilalang. Ang lakas ng paghila na iyon ay tila lumabas mula sa ilalim ng ilog. F***, muntik na akong mamatay sa mga kamay nito. Nagmura si Ardelia. Ardelia, wala talaga akong naramdamang puwersang humihila mula sa ilog. Sa halip ay naramdaman ko ang isang malakas na puwersa ng saway. Kung ang puwersa ng paghila ay pinakawala ng isang bagay sa ilog. Ibig sabihin, ang parehong nilalang ay nagpakawala din ng salungat na puwersa na aking naramdaman. Bakit kayo hinailan nito papasok ngunit tinataboy ako? Naguguluhang tumingin si Squirrel kay Dexter. Hindi naman ako nagkamali ng narinig, diba? Ikaw ay tinanggihan sa halip na mahayla patungo dito. Paano nangyari iyon? Well, yun ang totoo. Kaya kung iligtas ka ngayon dahil sa lakas na naramdaman ko mula sa ilog. Si Ardelia ay lubos na nataranta. Anong F***? Ano ang iniisip ng bagay sa ilog? Sige, wag na natin pag-usapan yan ngayon. Grabe, dehydrated ako. Humanap tayo ng paraan para makakuha ng tubig sa ilog. Reklamo ni Quinlan. Tumanggaw si Dexter. Ardelia, wala sa amin ang mas nakakaalam sa Apex River kaysa sa iyo. Mayroon bang paraan upang makakuha ng tubig mula dito? Dinilaan ng Ardelia ang tuyong labi nito at bumantong hininga. Paano ko naman malalaman? Lalamunan ako ng ilog sa sandaling makalapit ako dito. Hoy, baka may paraan ang King of Dragons. Bakit hindi mo hayaang subukan ito ng King of Dragons? Huwag mo akong istorbohin, sabi ng hari ng mga dragon. Ako ngayon ay naglilinang sa pag-iisa. At ako ay nasa isang mahalagang yugto. Kung may istorbo man ako, mawawala ng saysay ang dati kong pagsisikap. At saka, wala naman akong maitutulong. Nang mga sandaling iyon, nalilito si Dexter. Dumaan kami sa mga hoop upang mahanap ang Apex River. Ngayon, kailangan nating titigan ito habang tayo ay nauuhaw. Nakakadismaya ito. Hindi napigilan ni Dexter na mag-guilty ng pagmasdan niya si Lacey. Nanahimatay dahil sa dehydration. Sa pagkakataong iyon, malabong marinig ni Dexter ang isang kaguluhan na nagmumula sa malayo. Isang lalaki ang narinig na nagsasabing, "Ibigay mo ang lahat. Kung wala tayong makukuhang tubig sa ilog, mamamatay tayong lahat dito." Kahit na halos hindi marinig ni Dexter ang bawat salitang binibigkas. Sigurado siyang tao ang boses na iyon. Hindi dapat maliitin ang mga taong nagpapakita rito. Iniisip ko kung kakampi o kalaban ang mga taong iyon. Maaaring si Thies at ang iba pa.